This is the day that the Lord has made and we will be glad in it. Sama-sama po tayo magpupuri at magtataas ng ating mga praises sa ating Panginoon. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang nag-iisang Diyos at Hari ng mga hari. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Ngayon pong hapon, lahat po tayo ay buong pusong magtataas ng ating mga papuri sa ating Panginoon. Lahat po ng alalahanin, anumang dalahin na meron tayo, iwan natin ito sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ng ating source ng kalakasan, source ng comfort. Jesus is the only one who brings hope in times of despair and healing in times of heartbreaks. Meron po tayong pagkauhaw na tanging ang Diyos lamang ang makakapawi. Kaya patuloy po tayong tumawag sa ating Panginoon as we sing this song, Jesus, I Need You. Hope be my anything, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me and give me a song in the night. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This cries my heart sing out. Your praise
Hallelujah. Pinupuri ka namin po, Panginoon, at pinapasalamatan, Lord, minsan pa sa mga oras na ito. Salamat, Ama, dahil tunay nga po, Panginoon, na kayo ay Diyos na mabuti. At tunay nga, Lord God, na kayo ay Diyos na matapat sa aming mga buhay. Kaya naman sa oras na ito, Ama, maraming salamat, Ama, dahil minsan pa na dinako mo kami sa iyong templo upang kami, Panginoon, muli ay pinagtitipon mo at kami ay makapagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay nga, Lord God, na ikaw lamang ang aming kailangan sa aming mga buhay. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, kami ay nagsusumamo at nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi po, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, maisip man ito na salita at nagawa. Patuloy, Ama, na linisin mo kami po, Panginoon, tugasan ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Kaya naman, salamat, Ama, sa paglilinis at inaanyayahan namin ang iyong presensya, ang iyong pagsama ng iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna po, Panginoon, sa aming gagawing pagsamba. Kaya, Lord, bigyan mo kami po, Panginoon, ng puso po, Panginoon, ng punong-puno ng kagalakan sa aming mga pagsamba at pag-awit. Kayo ang aming mapurihan at mabigyan ng karangalan ang iyong pangalan. Kaya po, Panginoon, maraming salamat muli. I-prepare mo, Panginoon, ang aming mga puso, lalo na po, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong buhay at banal na salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin mo po, Panginoon, sa hapon ito sa buhay po, Panginoon, ni Pastor Peter Obiena na siyang magpapahayag ng iyong buhay at banal na salita. Kasihan mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang kanyang buhay at hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong pagsama at pagkilos, Lord, ay maghari sa hapong ito at maipahayag niya nga po, Panginoon, ng tunay ng may kaliwanagan ang iyong mga salita at maging pagpapala ito sa aming mga buhay. Salamat, Ama, ng marami. Kumilos ka po, Panginoon, at gumalaw ka sa aming mga buhay. Habang iyong mga salita, Lord God, ay aming napapakinggan. Magsilbi ito po, Panginoon, ang kalakasan namin po, Panginoon, sa aming buhay na pananampalataya. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, selyuhan mo at balutan mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang lugar na to, ang apat na sulok ng lugar na to, at ang anumang gawa ng kaaway ay sinasawatan namin. Ito man ay mga espiritu ng pagkaantok, pagkapagod, out in the name of Jesus. Kaya naman, Lord, hayaan mo na kayo lamang ang maging sentro ng aming mga puso at ikaw nga ang maitaas at kami, Lord God, ay maibaba sa aming kalagitnaan at dinideklara namin po, Panginoon, ang katagumpayan ng iyong gawain. Salamat, Ama, ng marami. Ibinabalik namin sa iyo po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po ba ay pinagpala ngayong hapon? Amen. Parang mahina, tayo po ba ay pinagpala ngayong hapon? Amen. Amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay at tayo'y magala. Hallelujah! Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you will always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Patuloy po nating ideklara ang kabutihan ng ating Panginoon.
presence, Panginoon, sa hapong ito. Church, do you believe that God can move mountains? Amen. We may not be big like a mountain or like tall like a trees. We may not be strong like the rivers that flow. But I know and we know na kaya iyon ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy po tayong tumawag sa ating Panginoon. Everyone needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. She take me as she find me, all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Oh,
po sa ating lahat. Sa oras po ito ay hayaan po natin na patuloy po natin sambahin ng Diyos sa Kanyang buhay at banal na salita. Pwede po bang makibukas tayo sa aklat po ng Hebrew, chapter 12, beginning verse 5 to 13. Basahin ko po siya sa Tagalog. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi nagihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatatagin ang mga nangangalob na tuhod at patatagin ang nangangalob na mga tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa gabi pong ito ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatan pong katiyakan sa pag-ibig ng Diyos. Sa English, the assurance of the love of God. Dito po ay makikita po natin yung salitang pagdidisiplina. The word chastening. So, chastening, sa ibang pronunciation, sa Greek word, ang ibig sabihin ng chastening ay child training, instruction, or discipline. So ito ay pagdidisiplina na kung saan makikita po natin lahat ng mga Kristiyano ayon sa sumulat nito ay pinapakita niya ang lahat ng Kristiyano ay dumadaan sa lahat ng pagsubok sa buhay. At ito ay parte ng paglago. Parte ng ating pagiging Kristiyano upang tayong lahat ay maging matured enough. Kaya nga po dito, imbis na takasan natin yung kahirapang ito,
na naranasan natin habang tayo po ay lumalakad sa ating pananampalataya, bagkos patuloy nating i-exercise o i-practice ang sinasabi ng Hebrew chapter 12 verse 11 upang tayo ay magsilago. Ang sabi po diyan, tingnan po ninyo, habang tayo ay tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naginagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin yan, lumalago. Nagmamature tayo habang tumatagal. Kaya nga po, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, habang tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok, napakadaling isipin, sabihin natin, hindi ako mahal ng Diyos. Di ba? Maraming tao nagsasabi kapag tayo ay maraming mga nararanasan na mga pagsubok, hindi tayo mahal ng Diyos. Dito po sa ating binasa ngayon, merong 3 bagay that really prove that God loves us. 3 proof. The Father's heart of love. 3 pruweba na kung saan makikita natin ang puso ng Diyos dito po sa ating pinag-aaralan ngayon. Una, Scripture. Salita ng Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng Scripture na sa verse 5 and 6 ay binabanggit po dito, ang sabi rito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Tingnan po ninyo. Tinawag po ba tayong anak ng Diyos? Yes. Kaya nga tinatanong po rito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? So ibig sabihin, dito pa lamang ay patunay na sinasabing tayo ay mga anak ng Diyos. So ituloy po natin. Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob. Kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing na anak niya. So hindi lang dinidisiplina, pinapalo pa. Di ba? Ang Diyos ay namamalo rin. Kala nyo ba? Namamalo rin ang Panginoon. Pinapalo rin niya ang kanyang mga anak, pinapalo rin niya ang kanyang minamahal. Kaya kapag tayo po ay pinapalo, huwag nating isipin na hindi tayo mahal ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo, sa Hebrew chapter 5 verse 11 to 12 ay makikita po natin dito, sa Hebrew chapter 5 verse 11 to 12, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyo umunawa. Verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa ninyong kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Mga kapatid, sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan, dapat sana na kayo, tagapagturo na kayo. Pero bakit ngayon? Hanggang ngayon, ang itinuturo pa rin sa inyo ay mga aral na kung saan panimulang aral. Hindi ba't dapat mga mga matitigas na aral na ang dapat pinag-aaralan? Sa Hebrew chapter 12 verse 5 and 6. Tingnan po ninyo yung sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 5 and 6.
Ayan po yung sinasabi diyan. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal at pinapalo ang itinuturing na anak niya. Sa verse 8 ay makikita rin natin, beginning verse 8. Sa verse 8, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. So ano ang punto rito? Yung salitang anak. The word son. 6 na beses na binanggit po ito sa Hebrew chapter 12. 6 na beses. Binanggit ito na kung saan tayo ay mga anak. Amen? Ibig sabihin, bakit inuulit-ulit? Kasi gusto makita natin na tayo nga po ay mga tunay na anak ng Diyos. Pakinggan niyo pong maigi. Kapag ang isang magulang, dahil nga po sinasabi po diyan, pinapalo niya, dinidisiplina niya ay baby. Ang sabi ni Warren Wiersbe, monster daw yun. Wala akong nagdidisiplina na mga baby. Ang dinidisiplina, ayon din sa banal na kasulatan, dito po sa ating pong pinag-aaralan ngayon, sa Romans chapter 8, verse 14 to 18, makikita po natin dito, na ang mga dinidisiplina ay meron na pong tinatawag na pag-iisip. So, meron pong tinatawag na malawak na yung kanyang kaalaman patungkol sa maraming bagay. At hindi tayo baby para paluin ng Diyos. At hindi rin tayo baby para turuan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Warren Wiersbe, monster daw yung nagdidisiplina sa baby. Kasi ang baby, they don't know how to understand. Wala pa silang pangunawa. Hindi pa nila naintindihan ang mga bagay-bagay sa buhay. Pero kapag tayo ay matagal ng Kristiyano, tumanda ka na. Sa pagiging mananampalataya, ibig sabihin niyan, kailangan ka ng disiplinahin kapag merong mga mali. Tama? Amen po ba? Kaya nga, tingnan po ninyo, Romans chapter 8 verse 14. Anong sinasabi sa Romans chapter 8 verse 14 hanggang 18? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay mga pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kapag tayo ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin, namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama-Ama ko. Verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Nararamdaman po ba natin yon? Anak mo ba tayo talaga ng Diyos? So ang Espiritu ang nagsasabi niyan. Kasama ng Espiritu natin. Kung meron kang Espiritu, meron po ba tayong Espiritu? Anong Espiritu? Ha? Espiritu ng Diyos na kung saan yung Espiritong nasa atin ay Espiritu ng Diyos na nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Verse 17, at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana na Kristo. Sapagkat kung tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan na hindi mayahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Kaya nga kapag merong mga pagtitiis, merong mga problema, ito po ay kasama sa pagtitiis na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po tayo doon. Hindi tayo exempted. All of us. Wala pong tao na hindi dumadanas ng pagdidisiplina ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay dinidisiplina ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagtitiis, magtiis tayo. Amen po ba? Dahil pagkatapos niyan, yung kaluwalhatian naman na makakahati tayo o makakabahagi tayo, yan po ay mahayag balang araw. Kaya nga,
hindi natin kayang ikumpara. Hindi may hahambing doon sa mga pagtitiis na naranasan natin, kumpara mo doon sa kalwalatiyang mahayag sa atin balang araw. Napakasarap po nun. Amen po ba? Kaya nga, sa Galatians chapter 4, verse 1 to 7, na ito pong pagtutuwid ng Diyos ay pruweba lamang na tayo po ay lumalago talaga. Nagmamatured. Tingnan niyo. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa, ang tagapagmana. So dati, mga bata pa lang tayo sa pananampalataya. Hindi siya nakakaigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahala ng tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. So ang tinutukoy dyan ng Diyos. Amen po ba? Gayon din naman, noong hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutang ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos. Verse 6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Kaya nga nananahan sa ating mga puso at yan din ang nagpapatunay. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng ama-ama ko. Tumatawag po ba tayo sa Diyos ng ama-ama ko? Our Father? Abba Father? Tinatawagan po ba natin ng Diyos Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus? Verse 7, hindi na kayo alipin kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana. So ibig sabihin, habang tumatanda tayo, nakikita natin, hindi na tayo alipin. Mula sa pagiging alipin, naging anak ng Diyos at naging tagapagmana. Amen po ba? Kaya nga bago natin maranasan yung magiging tagapagmana ka, na mamanahin mo na yan, kailangan makilala mo muna na anak ka. Baka mamaya, hindi ka pala anak, umaasa ka na meron kang mana, hindi ka pala anak. Di ba? Kasi bakit? Kailangan ka munang turuan, disiplinahin. At pag naranasan natin yung pagdidisiplina, kailangan na tayong mag-matured. Kasi alam mong ikaw ay anak, so kailangan mong tanggapin ang pagdidisiplina na nararanasan po natin. Kaya nga, ang pagdidisiplina, chastening is the evidence of the Father's love. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga si Satanas, he is deceiving us. Hindi ka mahal ng Diyos. Tignan mo, pinabayaan ka niya. Totoo po yan. Kaya nga maraming tao, meron akong nakausap before. Ang tanong niya sa akin, Pastor, bakit maraming taong namamatay? Mahal ba ng Diyos ang tao? Yes, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Pero tandaan po ninyo, dinidisiplina ng Diyos ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero yung tunay na anak ng Diyos, dinidisiplina niya. Hindi niya dinidisiplina, hindi niya anak. Do you believe in that? Nakasulat po sa Scripture. Kaya nga, kung tayo po ay dinidisiplina, when we are chastened by the Lord, it is the evidence of the Father's love. Kaya nga, huwag kayong maniniwala na kung saan pag dumarating tayo sa difficulties of life, ang nasa isip natin, hindi ako mahal ng Diyos. Pinabayaan ako ng Diyos. Kaya tuloy pati yung ibang tao, sinasabi mo, pinabayaan ka rin ng ibang tao. Kasi nga, ang nasa isip natin, ito yung panlilin lang ng dyablo. Kaya nga mga kapatid, when we are experiencing difficulties of life, it is chastening
of the living God who loves us. Amen po? So, tandaan po ninyo, di ba sabi nga kanina, hindi lang tayo dinidisiplina, pinapalo pa. Masakit po bang mapalo kay Lord? Ha? Masakit po bang mapalo? No, akala nyo ba yung mga sakit na nararamdaman natin minsan? May mga nararamdaman tayong sakit? Minsan palo yan ng Diyos. Minsan pag nawawalan ka ng pera, may palo yan ng Diyos. Oh. Kung ano yung mga bagay na nangyayari sa atin, palo yan ng Diyos sa atin. Bakit? Disiplina at palo, parehas na pinaparanas ng Diyos yan. Para makita natin na mahal tayo ng Diyos. Kasi bakit? Bakit gusto ng Panginoon na tayo po ay paluin niya, tayo ay talagang turuan niya? Kasi alam niyo po ba na gusto ng Panginoon na huwag tayong mapamper parang baby? Tingnan po ninyo, the Father does not want us to be pampered babies. Oy, baby! Alam niyo, sa totoo lang, kapag ka ang anak, hindi yan dinidisiplina, hindi yan pinapalo, tandaan niyo yan. Wala po yang mararating. Maniwala kayo. Pero mapalad kayo kapag ka sa loob ng bahay, nadidisiplina kayo. Bakit? Sapagkat ito rin ang gusto ng Diyos. The Father does not want us to be pampered babies. He wants us to become matured adult sons and daughters who can be trusted with the responsibilities of life. Amen? Gusto niyang maging responsible tayo. Hindi tayo irresponsible. Kaya nga pansinin ninyo, yung mga hindi dinidisiplinang mga anak, ay anak, huwag ka na maghugas ng plato ko na yan. Anak, doon ka na lang, magpahinga ka na anak. Sabihin ko sa inyo, pag tumanda na yan, dahil hindi siya marunong nung siya'y bata pa, na-pamper Kaya huwag ninyong papamperin ang inyong mga. Alam niyo ba, nung ako ay bata pa, siguro grade 1 pa lang ako, marunong na akong maglaba. Marunong na akong maglinis. Marunong na akong magtrabaho sa labas. Nagdadamo na ako para magkaroon ng pera. Ang daming hirap nung panahon na yon. Pero mo, papasok kami sa school. Walang hatid-hatid yan ngayon. Iyahatid mo, susunduin mo pa. Ay, napakarami pang baon. Grabe. Ibang klase ang mga bata ngayon kung paano mapamper. Noong kami, maglalakad kami, biro mo mula rito hanggang monumento. Papasok ako ng alas 7 ng umaga. Bit-bit ko yung bag ko. Minsan pa nga, ang bag ko noon, hindi pa bag na Ang bag ko noon, yung pisnet, alam niyo yung pisnet? Yung pinang-iis-is ng panlabas sa damit. Yung pisnet, merong pisnet dati na bag Yung pinamamalengke, ganun ang bag ko noon. Talagang, bit-bit ko yan, lakad ako. Papasok ako doon, wala akong baon. Kaya nga minsan napaaway ako dahil wala akong baon, nang agaw ako ng baon ng iba. Ako pa mayabang. Hinamon ko ng suntukan dahil inago ko yung kala ko kaya ko yung kalabang ko. Kasuntukan tayo sa labas, sa likod. Punta kami sa likod. Pagpunta namin ganun, forma pa lang ako, boom! Bagsak ako. Black eye. Nang agaw ako ng baon nun Kasi nga, wala akong baon. Tapos, pagkatapos ng umaga namin na school, lalakad na naman ako ulit, pabalik dun sa amin. Mula monumento, pabalik naman ng Valenzuela. Ganun ulit. Tapos, 1:00, papasok ulit ako ng panghapon. Tapos, uuwi na naman ulit. Ganun na naman ulit, pabalik. Talagang pag naglalakad ako nun, halos gusto ko na makarating na ako dun sa amin.
Tapos ang merienda mo, bayabas, alateris. Alam niyo yung alateris na maliliit? Ang tawag namin doon sa resa yung maliliit na matamis. Yan ang merienda. O kaya nang pag dumumi ka, puro alateris lahat yung pati yung balat kinakain. Hindi natutunaw yung balat Tapos bayabas, talagang mabubusog ka sa bayabas. Dahil ang daming bunga ng bayabas, hitik sa bayabas. Kasi doon din kami dumudumi Kaya yung bayabas, ang daming bunga. O di kakainin din namin uli yung bunga niya. Mataba, matamis. Di ba? Ganun ang ginagawa namin. Kaya nga, pag tayo po ay nararanasan natin yung pagdidisiplina ng Diyos, we will become responsible. Amen. Maniwala kayo, totoo po yung sinasabi ko, kaya wag ninyong ipamper ang mga anak nyo. Even sa church, mapapansin ninyo, I do not pamper you. When I see something na talagang alam kong mali, talagang makakatikim ka ng pagdidisiplina sa akin. At wag mong sasabihin, hindi kita mahal. Mahal kita. Katulad ng sinasabi ng Scripture. O yung merong mga churches, hindi ka nila papansinin doon sa mga ganon. Kahit maliliit na bagay, tandaan ninyo, hindi kayo papansinin. Bakit? Kasi hindi naman kayo mahal Pero ako sa inyo, uulit-ulitin ko. Pag may nakita ako sa inyo, pagsasabihan ko kayo. Bakit? Dahil mahal ko kayo Amen? Amen po ba? Kaya wag niyo sabihin hindi ko kayo mahal. Kaya kapag hindi na kayo pinapansin ng pastor, sabihin baliwala kayo sa kanya. Amen? Pag hindi kayo kinokorek, pag kinokorek na kayo sa mga nakikita niya, sabihin, mahal tayo. Ganon din ang Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon maging responsible tayo. Ewan ko lahat ng mga napagalitan dito, na disiplina, naging responsible ba tayo? Amen. Yes. Naging responsible. Maraming mga manggagawa tayo rito na talagang maliban na lang dun sa ayaw magpatama, ay talagang they became illegitimate son and daughter. Bakit? Kasi ayaw nilang magpatama, ayaw nilang magpakorek. Pero kapag tayo po ay kinorek, tandaan po ninyo, God wants us to become matured adult sons and daughters who can be trusted with the responsibilities of life. Number 2, personal experience. Sa verse 7 to 11, ano po ang sabi sa verse 7 to 11? Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay na anak. Bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayong pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Personal experience. Tayo pong lahat ay merong tatay. Tama po ba? Sino pong may tatay dito? Taas ang kamay ng may tatay. Yung iba, patay na tatay. Ako, patay na tatay ko. Okay? Pero, lahat tayo ay nakaranas ng meron tatay. So, kung naranasan natin na meron tatay, dinidisiplina tayo ng mga tatay natin. Tama? At sila po ay talagang gumaganap ng mga
pagdidisiplina. Pero kapag ang anak na dinidisiplina ay umaalis, hindi po ito nag-grow. Hindi nag-grow ang isang anak kapag dinisiplina, umaalis. Kaya nga ako kapag kausap ko yung mga anak ko, tumingin ka sa mata ko. Ganyan ako makipag-usap sa kanila. Ayokong nagsasalita ako na dinidisiplina ko sila, kinakausap ko, na hindi nakatingin sa mata. Kasi kapag kayan sagsimulang, hindi yan attentive sa sinasabi. Hindi yan nakikinig. Bakit? Hindi niya pinakikinggan sa kanyang puso kapag meron kang sinasabi. Kaya uulit ka na naman ulit. Uulit ka. Kaya nga kapag ang isang tao, kapag kinakausap mo, mata sa mata, sabihin niya nakikinig. Di ba? Mata sa mata. Ano, brother, ano? Di ba? Kapag tinitignan ka sa mata at kinakausap, ibig sabihin, nakatingin ka, nakikinig. Pero kapag hindi nakikinig ang isang tao, sabi rito, selfish tyrant ang isang tao. Ibig sabihin, ang anak na ayaw magpatama, may tama. So hindi po ito lalago. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 7 and 8, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay na anak, mga anak niya. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. So ibig sabihin, kapag ka walang disiplinang ginawa, ibig sabihin, illegitimate sons and daughter. Pero kapag dinidisiplina tayo, ibig sabihin, legit na anak ka. Amen? Legit na anak tayo. Kaya nga, kung tayo ay dinidisiplina, magpasalamat tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Katulad ng meron po bang kapitbahay? Anak ng kapitbahay, paluin mo? Mapapaaway ka dyan pag pinalo mo ang anak ng kapitbahay. At hindi rin pwedeng magalit sa'yo yung kapitbahay mo dahil pinapalo mo yung anak mo. Di ba? Kasi anak mo yan. Walang pakialam ang kapitbahay sa anak mo kung ano ang pagdidisiplina ang ginagawa mo. Kaya nga, dahil anak mo yan, alam mo kung ano yung nararapat, alam mo kung ano yung tama. Kaya yung kapitbahay, hindi niya alam yun. Kaya kung magagalit yung kapitbahay, pag pinalo mo yan, wala siyang pake. Kasi anak mo yan eh. Hindi siyang nagpapakain ng anak mo. Kaya, hindi ito ang nararapat. Kaya nga, ang Diyos, dahil nga tayo po ay dinidisiplina niya, nagpapatunay that we are children of God. It really prove na tayo ay mga anak ng Diyos. So, may mga nagsasabing mga Kristiyano, pakinggan niyo po maigi mga kapatid, may mga nagsasabing Kristiyano, naligtas sila, pero ayaw nilang magpatuwid. Di ba? Katulad po sa loob ng simbahan. Pag ikaw ay nagsabing Kristiyano ka at itinutuwid ka ng pastor, magpatuwid ka. Kasi kapag hindi ka nagpatuwid, ibig sabihin, hindi ka tunay na Kristiyano. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ang mga tunay na anak ng Diyos, nakikinig sa mga pagdidisiplina. Kaya kapag tayo ay dinidisiplina, dapat tayong sumunod. Amen? Amen. Kasi ito po yung katibayan. If we disobey, they seem to get away with it. If they resist God's will and did not experience His loving chastening, ito po, nakakalungkot. Nagpapakita ng tinatawag na disobedience. Disrespect sa Diyos.
when we are not accepting yung discipline na ginagawa sa atin. Amen po ba? Kaya nga kapag tayo ay dinidisiplina, let us obey. Sumunod tayo. At kapag sumunod naman tayo, makikita naman natin kung ano yung magiging bunga. Sabi nga rito, di ba? Anong sabi rito? Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Mga kapatid, it means kapag tayo ay dinisiplina ng mga magulang natin at sumunod tayo, nangangahulugan na meron tayong respeto sa kanila. Pero kapag dinisiplina ka at wala kang ginawa na pagsunod, you disrespect your parents. You disrespect God. Tignan po ninyo sa verse 10. Sa verse 9. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Ibig sabihin, when we are chastened by the Lord, pag tayo'y tinutuwid dito sa lupa para sa ikabubuti at para maging banal katulad ng Diyos. Amen. Kaya yung pong mga nakikinig, nagiging banal. And we show respect to God. Kasi marunong tayong rumispeto sa mga nagtutuwid sa atin, sa mga nagtuturo sa atin. Amen po ba? Kaya wag ko kayong magagalit. Wag kayong magtatampo. Wag kayong lalayo kapag tayo po ay tinuruan. Praise the Lord! Mag-praise the Lord ka. Bakit? Merong nagko-correct sa'yo. Pag walang nag-correct sa'yo, ibig sabihin, hindi ka mahal. Amen. Amen. Kino-correct tayo dahil mahal tayo. Pero kapag hindi ka na kino-correct, hindi ka mahal. Tandaan mo yan. Walang pakialam sa'yo. Pababayaan ka lang. Kaya tingnan po ninyo, marami pong mga iba't ibang mga Kristiyano, lalo na pagdating dun sa mga malalaking mga or, tingnan niyo nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba, uma-attend tayo sa malaking simbahan? Pansinin mo, papasok ka doon. Lalabas ka. Walang nakikialam sa'yo. Di ba? Sa tingin mo, naramdaman mo yung pagmamahal doon? Wala. Walang pagmamahal. Kasi wala naman nagdisiplina sa'yo doon eh. Wala naman nag-correct sa'yo doon eh. Pumunta ka lang doon. Anong ginawa mo? Ting, ting, 7 beses. O sumausaw ka sa tubig. Diba? Ako noon, ganun ang ginagawa ko. Sasaw-saw lang ako doon sa tubig. Luluhod ng ilang beses ba yung 7 yata? Tapos na. Wala naman akong sinabi. Sa totoo lang, wala akong sinabi. Walang nagko-correct sa akin. Lalabas ako, papasok ako, at magsimba ako kung kailan ko gusto. Walang magtatanong sa'yo, bakit di ka pumunta nung nakaraan? Dito sa atin, absent ka nung isang araw. Tatanungin ka, bakit wala ka nung nakaraan? Bakit absent ka nung isang beses? Bakit ganito? Ang daming tanong. Bakit kaya tayo tinatanong? Kasi mahalaga ka. Kasi mahal ka. Kaya tayo tinatanong. Pero kung hindi ka tinatanong, ibig sabihin yan, walang pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Amen? Kaya po, mamaya, may magtatanong sa inyo ulit. Tatanungin ko kayo mamaya, bakit wala kayo nung nakaraan? Yan. So, ganun din ang Panginoon. Laging may mga tanong yan. Pero handa po tayong magpaliwanag. At yung paliwanag natin, magpaliwanag ka na talagang huwag kang natatakot. Paliwanag mo kung ano yung nararapat na paliwanag. At sabihin mo na merong pagtatapat. Kasi mahal ka nga eh. Kung mahal mo rin siya,
sabihin mo kung ano yung totoo. Amen po ba? Mahal po ba natin ang Diyos? O kung mahal natin ang Diyos, di magtapat tayo, wala kang dapat ilihim. Totoo ang dapat sabihin natin. Kaya nga dito, our experience, kung meron kang tatay na nagdidisiplina sa'yo, the same with our God. Dinidisiplina tayo para sa ikabubuti at para maging banal katulad niya. So, ito po yung katotohanan na kapag tayo po ay nadidisiplina ng ating Panginoon, sa Hebrew chapter 12, verse 9, tandaan po natin pagka tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, gusto ng Panginoon, igalang natin siya. The same with our Father on earth, pastor dito sa lupa. Gusto ng pastor, igalang natin ang pastor when He discipline us. Ganon din ang Panginoon. Kaya tayo dinidisiplina, gusto ng Diyos na igalang natin siya. Sumunod tayo sa Kanya. Kaya nga, ang totoong anak, masunurin. Kaya kung kayo'y totoong anak, sabihin niyo sa katabi niyo, maging masunurin ka, kapatid. Kapag hindi kayo naging masunurin, ibig sabihin, we do not show respect to God. Pag hindi ka rumispeto sa iyong magulang, wala kang respeto sa magulang mo, hindi mo rin nire-respeto ang Diyos. Kaya dapat irespeto natin ang ating mga magulang. Hebrew 12 verse 9, sabi niya rito, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Kaya patuloy po tayong sa 1 John 5 verse 16. Tingnan po ninyo yung connection niyan. Sa 1 John chapter 5 verse 16. Kung makita ni numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipinanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan na hindi umahantong sa kamatayan. May kasalanang umahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. So tandaan po natin, may mga kasalanang umahantong sa kamatayan. Kapag ang Diyos nagdisiplina sa atin at hindi mo pinansin ang pagdidisiplina ng Diyos, talagang pinapalo ka na ng Panginoon. Meron pong mga darating yung problema, dinidisiplina tayo ng Diyos at meron siyang gustong sabihin. Nagkasakit ka, dinidisiplina tayo ng Diyos, meron siyang gustong sabihin. Maraming mga sirkumstansya na dumarating sa atin, dinidisiplina tayo, we persist, we resist. Hindi mo pinapansin. Tandaan nyo, ito po yung kasalanang humahantong sa kamatayan. Maaaring i-permit ng Diyos na kunin niya ang buhay natin. Meron po akong isang kinausap, naging born again din. Dati po siyang, malakas po siyang, tumira po sa amin, malakas po siyang maganon. At dumating sa punto, dahil nakikita ko parang antigas ng ulo. Pinaalis ko yun doon sa tinitiran niya doon. Pinaalis ko siya. Sabi ko, bumalik ka na doon sa pamilya mo. So nung bumalik siya doon, tumino saglit. Tapos, pinalaya siya. Kasi bumalik ulit sa kalokohan. E di, umaten siya. Dahil pinaalis siya doon, umaten siya rito, pero naging lagalag siya. So sa kanyang pagiging lagalag, umaten siya ulit, may kasama ng babae. May pamilya yon. May pamilya siya. Sabi ko, iwanan mo yung babaeng yan. Dahil ikaw Kristiyano ka na, alam mo na yung totoo. Alam niyo po ba na hindi na bumalik yon? Lumipas lang ang ilang buwan. Nalaman ko patay na siya. Bakit? Pinagpatuloy niya yung babae. May asawa siya.
Ano na nga yun malapit na nga niyang mapa-attend yun yung asawa, tsaka yung anak niya, dinala na nga niya rito kasi tumino na Pero dahil tumino siya sa pagiging ganon, ng babae naman siya. So, dahil hindi niya pinansin yung pagtutuwid ko sa kanya, pagbibigay ko sa kanya ng payo, wag mong gagawin yan kasi magkakasala ka sa Diyos. Pinagpatuloy niya, hindi ginawa ng Diyos, pinatay siya. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na ang kanyang pangalan ay marumihan. Kasi Kristiyano ka, sinasabi mo Kristiyano ka, pero disgrace ang ginagawa. Kaya ang Panginoon, He will permit to take out our life. Kung hindi ka rin lang magiging pakinabang, tatanggalin ka na ng Diyos. Amen po ba? Tignan po ninyo yung mga Hudyo sa panahon ni Moses. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 12. Mapapansin po natin dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 12, yung kwento na kung saan ang mga Hudyo kumain sila, uminom sila, talagang sinubaybayan sila ng Panginoon, at yung Espiritu ng Diyos ay sumaka nila. Sinamahan sila ng Panginoon. Pero alam niyo po ba na ang mga Hudyo nung unang panahon na yon, talagang mapapansin natin, ang Diyos ay tinalikuran nila. Ano yon? Naging mareklamo sila. Naging idolater sila. Naging sexual immoral sila. So tinalikuran nila yung Diyos. Kaya nga, imbis na sila ay magpatuloy dahil sa kanilang pagiging rebelde, ang Diyos, tandaan po ninyo, the rebellion will cease if we accept the chastening of the Father. So, kung ang mga ito ay nagpatuwid sana, hindi na sila humantong sa sila ay lipulin ng Diyos. Amen? Kaya nga sa bawat isa po sa atin, kapag tinutuwid tayo ng Diyos at ayaw natin magpatuwid, tandaan po natin, gagawa ang Panginoon ng bagay na napanood nyo ba si Fernando po? Kapag puno na ang salop, dapat ka nang kalusin. Oh. Pagka ang Diyos dumating na doon sa pinaka-sukdulan na kung saan ayaw mo magpatuwid, tinutuwid tayo ng Diyos maraming beses, hindi ka natitinag. O, tandaan mo, antayin mo kung ano yung susunod na hakbang ng Diyos. Hindi natin hawak ang buhay natin, pero ang Diyos ang gumagawa niyan dahil nakikita tayo mula sa langit. Amen po ba? In every sin, there is consequences. Kaya sa bawat kasalanan na ginagawa natin, may consequences yan. At itutuwid ng Diyos lahat yan. Kaya kapag nakita ng Diyos yan, ang Diyos bahala sa atin. Amen po ba? Okay. Kaya nga dito, yan nga po yung sinasabi ko, the rebellion will cease if we accept the chasten of the Father. So, bababa yung pagiging rebelde. So, nawawala yun. Bakit? Kasi, marunong tayo magpatuwid. Amen? Amen. Kaya po sa bawat isa po sa atin, yung mga experiences na ito na ginawa ng mga unang Hudyo nung panahon ni Moses, so nais ng Panginoon na tayo rin po ay makaranas ng maayos na pamumuhay. Kasi we should prepare, bakit kailangan tayong i-spare ng Diyos? Kasi yung kanyang approach dito sa mga Hudyong ito, nagpapatunay lang na talagang sukdulan na yung kanilang rejection. Amen po ba? Kasi naranasan na nila lahat ng mga kabutihan ng Diyos pero nireject pa rin nila. Pero sa atin, dahil naniniwala tayo na ikaw at ako ay anak ng Diyos at tayo'y tagapagmana. So ibig sabihin, yung mga karanasan natin na mga nararanasan natin sa buhay, nagpapatunay lamang na tayo'y mahal ng Diyos. So dinidisiplina tayo para sa ikabubuti natin at maging katulad tayo ng Diyos. Amen po ba? So, ngayon, sa mga experiences ng mga unang mga nakasulat sa Biblia, ito ay mga halimbawa
na dapat po nating maging babala sa buhay po natin. Amen po ba? So how about us? What is your experience? May mga karanasan ba tayo na minsan talagang pinalo tayo ng Diyos? Yes, ako po. Pinalo ako ng Panginoon. Alam niyo po ba ang palo ng Diyos sa akin? Dahil nga talagang umiikot sa iba't ibang lugar para magpahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang probinsya. Alam niyo po ba na inalaw ng Diyos na ako ay magkaroon ng sakit sa likod? Bakit? Para hindi ako maging mayabang. Hindi ako aasa sa kalakasan ko. Hindi ako aasa sa sarili kong lakas. Parang si Paul. Di ba si Paul 3 beses na nalangin na alisin yung thorn of the flesh? Yung sakit na meron siya? Pero anong sagot sa kanya ng Panginoon? When you are weak, then I am strong. My grace is sufficient for you. So, sa buhay din natin, may mga bagay na ganun. Minsan, parang pinapakita ng Diyos. Tingnan mo, ang mga Kristiyano, bakit ang mga Kristiyano, hindi yan binibigyan ng maraming pera kaagad? Binigyan ba tayo kaagad ng maraming pera? Naging Kristiyano ka, pum! Ang yaman-yaman mo na kaagad. Marami kang hawak na pera. Meron na bang ganon? Di ba, ang hirap pang kumita? Di ba? At pag kumita ka pa, ang hirap pa nitong budgetin. Kasi nga, sakto lang. Di ba? Pero bakit ganon? Sabi nila, ang Diyos natin mayaman. Pero bakit ganon? Sa realidad na parang ang hirap ng pera. Di ba? Tinuturuan tayo ng Diyos. Maging responsable, hindi tayo bulaksat sa pera. Hindi tayo bulaksat sa mga gamit. Marami po mga Kristiyano, pagdating sa pera, pagdating sa gamit, parang bulaksat, hindi marunong magsinop. Hello? Meron ba rito mga bulaksat sa gamit? Hello? Binigyan ka ng ganitong gamit, tapos ilang araw lang, sawa ka na, ayaw mo nang gamitin. Meron ba mga ganong Kristiyano? Mga kapatid, yung gamit na yan, habang magagamit mo, gamitin mo. Huwag tayong bulaksat. Pera, binigyan ka ng pera ng Panginoon, hindi para maging asyong aksaya tayo. Diba? O, binigyan ka ng Panginoon, ang daming grocery. Pak. Eh, grabe ka naman gumamit. Di ka naman marunong magtipid. Mali pa rin. O, porket marami kang pambayad ng tubig, grabe ka naman magano ng tubig. Shoo! Umaapaw ng tubig. Mga kapatid, discipline. Magkaroon tayo ng disiplina. Hindi porket biniyayaan tayo ng Diyos, wala na tayong disiplina. Dapat magkaroon tayo ng disiplina. Amen po ba? Hello? Naintindihan niyo po ba? Kung naintindihan niyo, hayaan po natin. Sabi po rito, in reverence and fear, He chastened us for our profit so that we might share His holy character. So ibig sabihin, gusto ng Panginoon, makabahagi tayo doon sa Kanyang banal na pag-uugali. Totoo yan. Pagka tayo po, naintindihan na natin yung mga naranasan po natin. Pag alam mong tinuturuan tayo ng Diyos dito, matuto tayo. Amen po ba? Matuto tayo. Pagka meron kang pera, huwag kang bulaksat. Gamitin mo yan sa dapat paggamitan. Amen? Pangatlo at panghuli, the blessed results. Sa Hebrew chapter 11 at chapter 12 verse 11 to 13. Sabi po rito, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naginagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay.
So tingnan po ninyo, yung matuwid na pamumuhay na kung saan tayo ay sinanay ng Panginoon, tayo ay dinisiplina ng Diyos, sa una medyo masakit. Aaray ka talaga. Masasaktan ka, mararamdaman, mayayanig ka pa eh. Bubug. Lakas ng yanig, no? Bubug. Nauga ka eh. Pero after that, pag naintindihan mo yung pagyanig ng Diyos sa buhay natin, sigurado naman, tayo po ay patuloy na makikinabang. Meron pong pakinabang yan. Amen? Siguro ako kung hindi ako sinanay ng Panginoon noon, na maghirap doon sa panahon ng ako po ay nagsisimulang maglingkod. Kaya nga, naranasan kong makitulog sa ibang bahay na ang tinutulugan maiksi lang. Ganito lang kahaba yun. Sakto lang na nakahiga yung katawan ko tapos laglag yung dalawang paa. Ang gagawin ko, ilalagay ko pa yung upuan na isa para may tungtong ko yung upa para diretsyo. At yung tinutulugan ko na yon, nanonood pa sila ng TV hanggang alas 12. Kaya hindi mo sasabihin na, pwede bang umakyat na kayo dun sa kwarto nyo at matutulog na ako? Hindi mo pwede sabihin yon. Magtitiis ka habang hindi sila umaakyat, ikaw naman nandun ka sa tabi. Nanonood sila, tuwan-tuwa sila, ikaw naman. Ang tagal nun, mahabang panahon yon. Tapos gutom ka, gusto kong kumain. Bakit pa ulit-ulit ko sinasabi itong mga ganito? Kasi it really develops my character. Kasi marunong ka magpigil eh. Pero mo, nagugutom ka na. Di mo pwedeng sabihin, pwede bang kumain na po ako? Kasi gutom na ako eh. Hindi eh. Naaamoy mo habang piniprito yung pritong galunggong. Sarap. Gutom na ako, lalong kumukulo yung tiyan ko. Hindi ako makakain hanggat hindi nila sinasabing kumain na ako. Kaya naranasan kong magpigil ng sarili. Kahit nagugutom. Naranasan kong magtiis ng hirap. Kaya mahaba yung perseverance ba dun sa yung tolerance pagdating dun sa hirap. Hindi kagad bumibitiw. Kasi bakit? Ang Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, ang mga anak na nasanay dun sa mahirap, mahaba ang tolerance niyan. Hindi yan kaagad-agad bumibigay sa mga problema. Pero tingnan nyo yung mga anak na, hatid sundo yan, lahat ng kailangan nandyan. At tingnan nyo, pag may problema, ano yan? Malaki ang effect kapag hindi nasanay doon sa pagtuturo at pagtutuwid. Pero tignan po ninyo, pagka nasanay po tayo, merong pagpapala yan. Kasi magiging, matuwid po tayo. Amen po ba? At merong kapayapaan po yan. Ano ang benepisyo kapag tayo po ay nakaranas ng mga pagtutuwid, pagdidisiplina ng Diyos? Kasi ito nga yung ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. So sa atin, ano yung benepisyo? Ang benepisyo, the peaceable fruit of righteousness. Yan. Meron pong bunga ng katwiran. Magiging matuwid po ang pamumuhay natin. We will become righteous. Kasi habang tayo po'y tinutuwid, we are doing it right. Yung mga maling ginagawa natin noon, kapag tinutuwid tayo, gagawin na natin sa susunod, tama. Amen? So hindi na natin ipagpapatuloy yung mali. Kaya nga tayo, nakita natin mali yung ginawa ng kapatiran na to, dahil nakita natin tinuwid tayo ng Diyos, pinakita ng Diyos sa atin yan, hindi mo na siya gagayahin. Amen? So magiging matuwid tayo. Kaya sa buhay natin, ito yung mga tinuro sa atin ng Diyos, hindi mo na siya gagawin pagdating ng araw. So nagiging maayos na po tayo. Okay? Ano pa? Tayo po ay, ayun nga, ang benefits kapag tayo po ay tinuwid ng Diyos, the rebellion has ceased and
The child is in a loving fellowship with the Father. So nawawala po yung tawag nito, yung pagiging rebelde, at tayo po ay nagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Yung relationship natin sa Diyos lalong nadidevelop. Amen? Kaya po kapag tayo po ay nagpadisiplina, tingnan ninyo, yung mga anak na sumusunod pag dinidisiplina, lalong nadidevelop yung relationship. Pero yung ayaw sumunod, laging galit sa kanya. Lagi kang napapagalitan. Kasi bakit? Ayaw mo sumunod eh. Sige, tatandaan mo yan ha. Lagi kang mapapagalitan, lagi kang napapansin. Bakit? Ayaw mo sumunod. Pero kapag masunurin ka, talagang yung relationship, napakaganda. Ganon din po sa atin. Kasi tayo po ay nagiging obedient sa ating Panginoon. At kapag tayo rin po ay nakakaranas ng pagtutuwid, chastening. So, makikita natin dito yung tinatawag na we are exercising spiritual matters. Ano yon? So, lalo nating na-exercise yung spiritual matters kapag tayo po ay dinidiscipline. Word of God. Mga kapatid, yung mga nadisiplina, mas lalong yan sa salita ng Diyos. Prayer. Ayan meditation, witnessing, and worship. Yung mga nakaranas ng disiplina sa Panginoon, mas lalong na-exercise, napapractice yung mga bagay na to. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo, lalong nagiging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung nadidisiplina ng Diyos, tapos tatamad-tamad ka, ayaw mo nga, tingnan nyo, tamad na tamad din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo po ay na-chase, nadidisiplina ng Panginoon, lalo nating ine-exercise yung spiritual matters. Amen po ba? Amen po ba? Okay. Ang sabi po ng Hebrew chapter 12 verse 5. Hebrew chapter 12 verse 5. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, wag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at wag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina. Mga kapatid, ulitin ko po ulit, wag nating pagwalang bahala ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Sapagkat ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin ay nagpapakita po sa atin na kung saan tayo po ay nagiging masunurin. Amen po ba? Nagiging masunurin. At ito po ay magtutulak sa atin doon sa tinatawag na magiging matuwid. Kasi bakit? May exercise po natin lalo yung spiritual na bagay sa buhay natin at tayo ay magiging isang malakas na Kristiyano. Gaya ng sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Tingnan po natin. 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. First Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Ang mga katuroang ito'y 7 to 8. Chapter 4 verse 7 to 8. Kailangan na ng salamin. First Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Huwag mong pagaksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga, sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. Verse 8. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon,
kundi maging sa buhay na darating. So, exercise. Yung spiritual things, pagka na-practice natin yan, in-exercise natin lalo, tiyak madedevelop po tayo. Kaya nga ang Diyos, pagka dinidisiplina tayo, we need to practice obedience. Amen? Pagka na-practice natin yung pagiging obedient to our Father, lalakas po tayo katulad ng sinasabi sa Hebrew 12 verse 12 to 13. Tingnan po ninyo. Hebrew chapter 12 verse 12 to 13. Dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Verse 13, sabi diyan, lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. So God is chastening us in order for us to walk in the right path. Amen po ba? Ang Panginoon, tingnan ninyo meron siyang pamalo eh. Sa Psalms 23, makikita natin yan. Si Yahweh ang aking pastol. Sige nga, pakita natin. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako nagkukulang. Sabi niya, meron pa sinabi doon, tungkod mo at pamalo. Yan, meron tungkod at pamalo doon eh. Pakita natin. Psalms 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Verse 2. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan na tinaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Mga kapatid, tingnan niyo, yung tungkod at pamalo ng Panginoon, ito yung pumipitik-pitik sa mga lumilihis eh. Pero yan po ang sanggalang na pumoprotekta sa kanyang mga pastol. Kaya sa bawat isa po sa atin, alam niyo po ba, pinalalakas tayo ng Panginoon. Kaya kung tayo ay magpapatuwid, yung landas po natin, talagang maitutuwid yan. At pag lumakad ka, magiging malakas po tayo. Sabi doon, itaas mo ang kamay. Paano mo itataas? Magpuri ka. Itaas mo ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kamay na yan. Palakasin mo yung mga tuhod na nangangalog. O manalangin ka sa Panginoon. At the same time, yung mga paa natin na talagang medyo mahina, palakasin natin. At tiyak, ang Diyos naman pag nakita niyang we exercise righteous living, righteousness, talagang sumunod tayo sa Panginoon, tiyak, magiging malakas po yan. Kasi, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Kapag committed tayo sa pagsunod sa Panginoon, palalakasin tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung mga taong, Lord, salamat, laging nagpapasalamat sa mga pagtutuwid ng Panginoon, mararanasan mo ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Kasi bakit? Magiging pagpapala po yan. Amen? Pagpapalain po tayo ng Diyos. Kaya nga, dito, the example of God's Son, the assurance of God's love certainly should encourage us to endure in the difficult Christian race. But there is meron tayong dapat gawin para maranasan po natin ito. We need to trust and obey. Trust and obey. Magtiwala tayo. Kung alam natin na makakabuti sa atin, sumunod ka lang. Huwag kang mag-rebel, huwag kang mag-reject, huwag kang mag-resist. At tiyak, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kasi dito natin makikita that we are really loved by the Lord. Mahal tayo ng Panginoon at huwag mong isipin, pinapalo tayo, di tayo mahal. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya sa church, sa bahay, when we are disciplined by our parents, when we are disciplined by the pastors, huwag kayong malulungkot. Huwag kayong mananamlay. Maging masaya po kayo. Bakit? We are being corrected
para tayo ay maging mabuti at matuwid ang pamumuhay. Tiyak, makikinabang po tayo. Mamumuhay ka ng mapayapa. Mamumuhay ka ng masagana. Mamumuhay ka ng pinagpala ang buhay natin. Kasi tayo po ay kalulugdan ng Diyos. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri sa Kanyang kabutihan at pag-ibig. Talagang wala akong madaling pagtutuwid. Lahat po yan masakit sa una. Pero kapag ka ito ay na-enjoy natin, tiyak, pakikinabangan po natin yung pagtutuwid ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon, huwag mong isipin ito ay masama sa buhay natin. Pag naintindihan natin that God's chastening is a blessing in our life. Amen? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sa oras nito, let us come to Him with a humble heart at patuloy nating anyayahan yung pag-ibig ng Panginoon. Shall we bow down our head and let us continue to acknowledge His love? Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround. Hold me, bring me near, and bring me near. Draw me to your side. Draw me to your side. And as I wake, I rise up, Ganigal. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit gets me on, by the power of your love. Hallelujah. Sa oras po na ito, tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon. Your face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my love. Lord, renew my mind, and as your will unfolds in my life, in living every day.
love surrounds me. Hold me close, let your love surround me. Jesus. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your So close, you holding me now. me close. Let your love surround Yes, bring us near, O God. Bring me near, Draw me to your draw Son. me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Salamat, Panginoon, sa iyo pong dakilang pag-ibig na lagi pong sumasa amin sapagkat ito po ang pinangako mo na ikaw, O Diyos, ay nagbigay ng buhay para po sa aming lahat. Nung kami makasalanan pa, you died for us. Nung kami mahina, ikaw po ay namatay na para po sa buhay ng bawat isa sa amin. Katulad nga po ng sinabi mo sa iyong salita, but God demonstrated His love while we were yet sinners. Ama, salamat po sapagkat ikaw ay dakila kung magmahal, ikaw ay tapat at wagas. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkakamali, sa lahat po ng mga nagagawa naming pagkakasala, ang iyong biyaya ay sapat araw-araw sa amin. Salamat po sa iyong pagtutuwid. Salamat po sapagkat ikaw na Diyos na aming sinasamba, inaaral sa lugar na ito, ay Diyos na nagtutuwid ng buhay, Diyos na nagdidisiplina, Diyos na nagbibigay ng buhay na ganap, buhay na wagas, buhay na kalugod-lugod at karapat-dapat. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kami po ay humingi ng tawad. Anuman ang nagawa po namin pagkakamali, kawalan ng pagsunod, kawalan ng pagpapasakop sa aming mga magulang, sa iyong lingkod, sa lahat ng area ng aming mga buhay na kung saan kailangan namin kami magpasakop. Humingi po kami ng tawad kung kami po ay nagrebelde, kung kami po ay nagsinungaling, kung kami po, O Diyos, ay nagkulang, hindi naging tapat sa iyong banal na harapan at sa mga taong namumuno sa amin. Patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at nawa, Panginoon, patuloy mo kaming dalhin kung saan ang iyong kalooban at ilagak mo kami, Panginoon, sa isa pong matuwid na pamumuhay. Salamat, Panginoon. Lord, hayaan mo, O Diyos, na sa gabing ito, makita namin, Panginoon, ang aming mga kalagayan sa iyong banal na harapan. Kami iyong nilinis na, kami iyong pinatawad na, kami, Panginoon, ay minarapat mo ng maging ayong anak. Kaya, Panginoon, hayaan mo kaming lahat ay magkaroon po ng submissive heart
At kami, Panginoon, ay patuloy na gumanap sa mga bagay na pinapagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang mga babae at lalaki na dinako mo ngayong gabi, anuman ang mga bagay na aming pong mga kahilingan, alam po namin na ito po ay dininig mo na. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, ang umuna sa iyong kaharian, ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa kanilang mga buhay. At Lord, salamat po sa iyong mga salita at inaangkin po namin ang tagumpay, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang kagalakan, O Diyos, na nagmumula sa iyo ay idinaloy mo na sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, sa iyo po ang lahat ng papuri, Ama, sa tanging pangalan lang po ng ang Panginoong Yesus. Amen at amen. Hallelujah! Salihan po natin ang katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon at ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Jesus, you're the only one that we could live for. I live my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you are always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, oh, to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Patuloy po nating ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah! You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means